hapon po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain po sa hapon na ito. At simulan po natin sa isang panalangin. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ng hapon na ito. Panginoon, sa pamamagitan ng lingkod mo, Diyos, saya mo, Panginoon, na ma-encourage ang bawat isa. At ikaw, Panginoon, magsalita sa hapon na ito, Panginoon. Hiling namin naman yung pagsama mo, yung pagkilos mo, Panginoon, sa hapon ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan po, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin at inaasahan ko po ng bawat isa po sa atin ay tayo po ay nasa maayos na sitwasyon. At yun po, sa hapon po na ito, patuloy po nating maririnig po yung mga testimony po, amen po, na mga yung tungkol po sa nakaraan po na camping po natin, amen po. At yun nga ho, simulan po natin yung gawain po natin ngayon. Meron lang naman po akong konting i-share po sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po before camp, ayan po, sa tutusin po itong camp na to, ito po yung tag dito, nakaka-bless po. Kasi, ayan, sa mga nakakaalam naman na po, no. Siyempre, before camp, preparation po yan, di ba? 1 month, hindi lang 1 month ang preparation pagdating sa camping, yung encouragement sa mga tao na dumalo ng camping, so yung fundraising, amen po, prayer, Bible study, encouragement sa mga tao. Amin po, yan mga ginagawa po natin. Pero alam niyo po sa amin po, sa hindi naasahan, ay ako po ay preggy. Ayan po. Ilang weeks na lang po, parang 2 weeks before na lang po ang camping. Ayun po, nalaman ko po na ako po ay buntis. Ayan po. So, punta po kami sa center, punta po kami ng OB-GYN, ganyan. Ngayon po, nung punta po kami ng OB-GYN, ang daming bawal. Ayan. Bawal yung maglakad, bawal yung kumilos, ang dami kasi nga po, maselan, ganyan po. Eh ngayon po, bigla ako napaisip, sabi ko, wala magka-camping, ganyan. Eh, syempre kung ikaw, syempre bago pa lang, di ba po, nalaman mo, camping, matataong pa na camping, 2 weeks na lang. Camping na. Kung wag kang papaisip ka, sama ka ba mag-camp? Bire mo, pastor ka, worker ka, manggagawa ka, mapapaisip ka kung sasama ng camping. Pero alam niyo po syempre, sama po kami ng camping. Alam niyo po habang nagbabiyahe, syempre, hindi naman lahat ng kalsada dinadaanan mo, smooth yung daan Talagang meron mga tag ito, baku-baku ang daan, ganyan, lubak-lubak yung daan. Pero alam niyo po, habang pong nagbabiyahe kami, ayan, nagpipray po kaming mag-asawa. Sabi ko, Lord, ingatan mo yung nasa tiyan ko, ganyan. Kasi nga, alam niyo po, naalala ko na every time na simula nung nag-asawa ako, kinasal ako, lagi ng prayer yun, yung magkaroon ng baby. Yun po yung goal po namin mag-asawa, yung magkaroon nga ng baby, ganyan. Tuwing magka-camp, sabi ko, Lord, sa camping, o kaya pagkatapos ng camping, yung tipong magtipiti ka, tapos positive na, ganyan. Ilang camp yun. Pag nagpipiti ka, negative. Ito, wala pang ang camp. Ayan. Ayun, binigay na ng Lord yung prayer mo. Nandun na yung sagot ng Diyos sa panalangin mo. Amen po ba? At syempre, dahil sa nagot ng Diyos, binigay ng Diyos yung panalangin mo, ay nasa isip po na yung mag-asawa, mag-camp pa rin tayong dalawa. Ganyan. Then, nag-camp po kami. Ngayon, syempre, maraming struggle kahit naman po sa mga sasama ng camping. Syempre, sabi nga po, kapag magka-camping na, doon mo malalaman ko lang yung sasaba kapag nandun na sa loob ng sasakyan. Diba po? Minsan nga, nasa loob ng sasakyan, pinipigilan pa. Pero mapalad po tayo. Kasi, isa po tayo sa nakarating po at nakadalo po ng camping. Amen po. At ngayon, paiksin po natin yung kwento. Ayan, habang nagbibiyahe, nagpe-pray ka, naingatan, ganyan-ganyan. Pero alam niyo po, pagdating po sa camping, nandun yung sigla, nandun yung saya na, Lord, nakarating kami ng ayos, nakarating kami ng ligtas. Amen po ba? Kasi bakit? Isa nga po sa binanggit nung nagte-testimony nung nakaraan, kailangan maging uhaw ka pagdating sa salita ng Diyos. Dahil lang hindi na uhaw, hindi na kumakain, sorry po, pasintabi po, ito yung mga tao na malapit ng mamatay. Bakit? Kasi tignan pansinin niyo po, no? Isang tao na alam mong
mawawala na. Ayaw na nila ng pagkain eh. Hindi na sila uhaw pagdating sa tubig. Tama po ba? Kaya sa ating po mga Kristiyano, dapat lagi tayong maging uhaw sa presensya po ng Panginoon. Siyempre, nung camping po, tawag po dito, hindi po ako wala po ako dun sa hall, ganyan. Kasi lagi lang po kaming sa harapan lang po ng room. Pero naririnig ko po yung tinuturo, ganyan. Alam niyo po, merong konting inggit kasi yung gusto mong tumalon, kasi nakikita mo yung mga kabataan na dati yun yung ginagawa mo. Yun yung dating ginagawa mo na tumatalon ka, nagpupuri ka sa Panginoon, ganyan. Ay, yung tipong konting inggit kasi bakit? Hindi naman ako pwedeng tumalon, ganyan. Diba? Hindi naman ako pwedeng makipagsiksikan, ganyan po. Pero alam mo yung kahit nando po kami sa room mag-asawa, katapat lang po ng room namin yung hall, yung stage, ganyan. Rinig na rinig mo yung turo, yung pagpupuri sa Panginoon. Alam niyo po, habang nagpupuri po, habang nagpe-praise and worship, nandun yung galak sa puso, nandun yung ramdam mo yung presensya ng Panginoon. Amen? Kasi bakit? Kasi yung heart mo uhaw sa salita ng Diyos. At alam niyo po, ang isa po dito sa talagang tumatak po sa puso ko, yung pagdating po sa Divided Seminar. Kasi di pa ang pinaka-topic po natin yung 1 Peter 4:17 verse 18, yung nakalagay po doon sa mga ID po natin, yung judgment begins with the household of God. Yung, sabi nga po, ang paghahatol ng Diyos ay magsisimula sa sambahayan niya, sa ating po mga Kristiyano. Amen po. At isa pong bagay po na nagpaalala po sa akin dito nung camping po, ay yung dapat sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, wala na sa bokabularyo natin o sa isip natin, sa pakiramdam natin, yung salitang quit. Amen po ba? Yung salitang quit. At nakaka-bless po kasi sa grupo namin, ayan, doon po kami kila Pastor Andrew, Pastor Abby, tapos yung mga kamanggagawa din po yung mga kasama po namin. Nagkaroon po kami ng sharing na ang tanong kasi sa amin, ano yung mga bagay na muntik nang makapagpakwit sa'yo, at ano yung dahilan kung bakit yan nag-stay. Kaya nga po diba sa magazine po natin, pag-aralan, binanggit po doon na dapat alam mo yung pagkatawag mo. Amen po ba? Amen po. Kasi nasa labas ka man ng simbahan o nasa loob ka, marami tayong pinagdadaanan. Amen po ba? Amen. Maraming struggle, maraming persecution, maraming pagsubok na pinagdadaanan. At sabi nga po dito sa Divided Seminar, bilang isang Kristiyano, wala na dapat sa atin o sa bokabularyo natin yung salitang quit. Na kapag napagod ka na, aayaw ka na. Na kapag napagsabihan ka at na-correct ka lang ng leader mo at ng pastor mo, hindi ka man lang napapansin, pakiramdam mo gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mag-quit. Amen po ba? At ngayon sa atin po bilang isang Kristiyano, dapat alam natin na tayo tinawag ng Diyos. Alam natin na tayo po ito yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po. Alam nyo, nung nag-sharing po kami, syempre, ang sinabi ko nung bandang huli, yung tungkol nga po sa aming mag-asawa, ganyan. Kumbaga po, sa field, oo, mapapagod ka, maglalakad ka. Sa field, kumbaga, kapag pioneering, talagang magsisimula ka sa walang miyembro Amen po. Wala talaga, kahit mga upuan, wala. Talagang zero. Pagka nasanay ka na gano'n ilalagay ka sa pioneering, okay lang. Kasi bakit? Sanay ka sa gano'n Sanay ka sa walang ganto, walang ganyan. Pero dating din naman, meron din naman darating. Sanay ka sisimula ka sa walang miyembro, okay lang. Diba po? Pero sabi ko nga po doon sa sharing po namin noon, ang pinaka talaga na pinagdaanan na para gusto mo quit yun ang nangyari sa aming mag-asawa after ng kasal. Pero alam niyo po, ang isang bagay po na dahilan kung bakit hindi ko magawang mag-quit o hindi na magawang mag-quit ay una-una yung pagkatawag sa Diyos. Alam mo, tinawag ka ng Panginoon Amen po ba? Alam mo na diyan ka tinawag ng Diyos. Pero once kasi na alam mo na tinawag ka ng Panginoon, na kahit ano pang struggle, ano pang pagsubok na pagdaanan mo, hindi mo magagawang mag-quit. Kahit nasasaktan ka, nahihirapan ka, napapagod ka, hindi dahilan yun para mag-quit ka.
Amen po ba? At isang reminder po yun sa akin, sa amin po mag-asawa, na sa ngayon, oo, nung hindi pa kami nag-asawa, parang sisiw lang yung sisiw lang pala yung pagpa-fundraising, sisiw lang pala yung magsusundo ka ng mga miyembro, follow-up, ganyan, yung Bible study, yung maglalakad ka ng malayo. Pero ito yung pinagdaanan natin. Pero may bagay, something doon na tinuro ang Diyos. Amen po ba? At dapat sa atin po bilang isang Kristyano, oo, napapagod tayo, natural po yan, tao tayo. May physical, nasa physical po tayo. Amen po ba? Pero alam niyo po, isa po na natutunan ko sa camping, dapat wala sa isip natin, wala sa vocabulary natin na magkukwit ka. Kasi bakit? Sa tagal-tagal na nating paglilingkod, sa tagal-tagal na natin na naglilingkod sa Panginoon, kung kailang malapit nang bumalik ang Diyos, doon mo ba may isipang mag-quit? Amen po ba? Kung kailan malapit nang bumalik ang Diyos, doon mo ilalabas sa bibig mo, nagsuko na ako. Hindi. Kasi, sabi nga po, dito sa pinaka-team po ng camp natin, sabi niya, ang paghuhukom o yung judgment ng Diyos ay magsisimula sa ating mga lingkod ng Diyos, sa sambahayan niya. Amen? Kung ano yung sinimulan natin, dapat hanggang sa katapusan nandun po tayo. Naglilingkod po tayo sa Panginoon. Kaya ito po ang kahalagahan na nagkakampo tayo. Amen? Narinig ko nga doon sa sinabi ni Pastor Boy nung camping. Sabi niya, ang pagkakamp daw is, tag dito ay 1 taon na pagsisimba. Kaya siguro yung iba ayaw na mag-camp kasi 1 taon na nagsisimba. Hindi naman po ganun yung rason natin. Huwag natin gawing lisensya yun. Sana na lang ako magka-camp. Tapos pagkatapos mag-camping, di na ako magsisimba. Hindi. At alam niyo po, pagkatapos ng camping, ang pinaka-battle po talaga, after ng camp, kaya nga ho tayo nagka-camp kasi para pumanointan po tayo. Amen? Kasi may mga pagsubok na dadaan sa buhay natin na kung hindi ka na ipag-pray, hindi ka ma-attend ng camping, baka hindi mo kayanin yung bagay na pagdadaanan mo. At sabi nga po, lagi ko itong naririnig, na after ng camping, nandun yung battle. Nandun yung titirahin ka ng kaaway. Amen po. Alam niyo po, share ko na din po, no? Mga ilang araw lang po. Ayan. Praise the Lord kasi nag-camp kami. Amen po ba? After ilang days po, nag-spotting po ako. Punta po ako ng OB, ganyan. Sabi ko, nagkaroon po ng spotting, ganyan. Sabi ng OB-GYN, ng doktor, hindi magandang senyalis yung ganun. Ngayon po, kailangan magpa-ultrasound, ganyan. Siyempre, andun yung kaba, andun yung halong kung ano-ano na, ganyan, ano naiisip. Pero alam niyo po, sabi ko na lang noon, time na yun, sabi ko, Lord, nag-camp kami, ganyan. Ito yung sinabi mo, ingatan mo kami, ganyan, binigay mo tong bata na to, ganyan. Buti na lang, ganyan. Alam niyo po nung nagpa-ultrasound po ako, tapos na, syempre, hindi naman naintindihan yung mga nakalagay doon, ganyan. Ngayon, pinabasa po namin yung kahapon. Ay, natutusin po na wala na po yung takot, yung kaba. Kasi ang sabi po ng doktor, dun sa result, okay yung bata. Sabi niya gano'n. Malakas siya, healthy siya, sabi niya ganun. At malakas yung heartbeat niya. Kasi ba naman, kayo ba naman, di ba pa magpapanik, sabihin sa'yo na hindi natin naririnig yung heartbeat. Sabi niya ganun. Kaya kinabahan ako nun. Sabi ko nga, Pastora Leia, Pastora, kinakabahan po ako na natatakot. Kasi sabi ng OB, hindi nga daw naririnig yung heartbeat. Ganyan, hindi daw matedek. Pero yun nga po ang Diyos ay mabuti. Amen po. Buti na lang nag-camping time na yun at nandun po kami. At during ng camp, syempre, ito ang kanyang Diyos. Amen po. Ihahanda ka ng Panginoon at hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam niyo po, maging yung mga tao na sinama po namin dito sa camping, yung isa ng kabataan dito, ang isang na naranasan niya na sinasabi niya sa amin, hindi pa nga Sunday, excited magkwento. Kaya Pastora, sabi niya doon sa aming dalawa, kinikwento niya. Alam niyo po, sabi niya ganun, yung line to heaven, sabi niya ganun. Napunta ng hell, ganyan. Sabi niya, nagulat po ako, hindi ko po alam kung anong magiging reaction ko nung tinanggal na po yung piring ng mata. Tapos sabi niya, napunta po ako sa hell, sabi niya ganun. Kaya bisa lang po pumasok sa isip ko sabi niya ganun. Paano kung totoo yun, napunta talaga ako ng impyerno, sabi po ng kabataan, kasi nga po counselor siya, ganyan. Kasama siya doon. Sabi niya, sabi nga po nila pastor, sabi niya ganun. Dito, marirealize mo yung mali mo.
na may pagkakataon pa para maalis ka doon sa impyerno. Pero, sabi niya po, darating ang time, hukumin tayo ng Diyos eh. Amen po ba? Binibigyan pa po tayo ng Diyos ng chance na ayusin po yung lifestyle natin, ayusin yung relasyon natin sa Diyos. Binibigyan pa tayo ng Diyos ng chance na magbigay pa ng panahon na paglingkuran ng Panginoon po natin. Alam sa tutusin po, although hindi naman totoong impyerno, pero laki ng impact sa kanya nung line to heaven. Kasi sabi niya ganun, paano pa po kaya, sabi niya ganun, pastora, sabi niya yung tipong hirap na hirap yung taong magsimba. Tapos gusto natin, naghahangad tayong pumunta ng langit, pero yung pagpunta pa lang sa simbahan, yung mag-pray pa lang, hindi na magawa. Sabi niya, na-realize ko po yung pastora, sabi niya ganun, kapag napunta ka na ng impyerno, hindi ka na makakaalis. Pero buti na lang po, sabi niya ganun, ay isang activity po yun, na nakapagpa-realize po sa akin na hindi pala tayo dapat paisi-isi sa buhay Kristiyano po natin. Sabi ko sa kanya, sabi ko, saling ko ka na mag-testimony, baka maubusan ka ng sasabihin. Sabi ko po sa kanya ganun. Pero sa kabilang banda, ang laki po ng impact sa kanya pagdating sa line to heaven. Sabi niya ganun po pala yung pastora, sabi niya ganun. Nagkamali po ako kasi iba na po yung napakinggan ko. Sabi niya, ang dami po kasing boses eh. Sabi niya ganun. Nadidistract po ako. Sabi niya ganun. Sabi niya, sa paglilingkod po sa Panginoon, dapat boses ng po ng Diyos ang pakikinggan mo, yung boses ng pastor mo. Kaya, ayun, praise God po. Praise the Lord po kasi, alam niyo po, every time na nagkakam tayo, meron pong ginagawa ang Diyos. Amen? May magandang ginagawa ang Diyos sa bawat isa po sa atin. At hindi lang po yun. Hindi lang sa inanointan tayo ng Diyos, hindi lang sa naranasan natin ang presensya ng Panginoon, ay nandun yung pag-iingat ng Diyos sa mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Amen po. Dapat lang, alam natin kung tayo ay tinawag po ng Panginoon po natin. Alam natin yung kahalagahan na tayo ay pinili ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos sa gawain. At dapat wala po sa bukabularyo natin yung salitang quit. Na kapag napagod ka na, nagsawa ka na, quit na agad. Hindi po yun yung resulta o hindi po yun yung solusyon na kapag napagod ka, nasaktan ka, hindi ka na-appreciate, hindi ka napapansin, aalis ka na lang or magkukwit ka na lang. Hindi po. Kasi bakit? Sa time na napapagod ka, sa time na nananawa ka, sa time na gusto mo nang mag-quit, mag-pray ka. Amen po. Lumapit tayo sa Diyos po na pinaglilingkuran natin. Kasi hindi naman po tao yung pinaglilingkuran natin, kundi ang Diyos. Amen po. Ang Panginoon po natin ay matapat sa mga taong matapat din po sa Kanya. Amen po. Kaya sa bawat isa po sa atin, ayan, encourage ko po na every time na magkakampo tayo, huwag natin palalagpasin na wala tayo doon. Kasi wala naman po makakagraduate sa camping eh. Hanggat nandito tayo, hanggat tayo ay naglilingkod sa Diyos, tuloy pa rin yung camping. Amen po ba? Huwag nating kasanayan na, okay lang yan, gano'n lang din naman ang gagawin, ganyan. Hindi po. Every time na magkakamp, iba-iba pong ginagawa ng Diyos. Amen. Kaya ayun po, salamat po sa hapon na ito, sa pakikinig po ninyo sa salita ng Diyos. Ilang naman po, at sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay panandaliang manalangin po. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po Panginoon sa hapong ito, Panginoon, sa mga bagay na tinuturo mo sa amin, sa mga encouragement, Panginoon, na naririnig namin sa mga lingkod mo, na nakakapagpalakas sa amin at nakakapagpatibay. Hayaan mo, Panginoon, yung mga testimony, O Diyos, ay magsilbing kalakasan din ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagtuturo mo, Panginoon, sa pagpapalakas mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po ulit, at ingat po tayong lahat. God bless po.